Gaya ng tao at hayop, alam nyo ba na ang mga puno at halaman ay kumakain at humihinga din? Oo. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang tinatawag na photosynthesis. Maaring marami sa atin ang nakarinig na ng salitang photosynthesis. Subalit ano nga ba ang kahulugan ng salitang ito? Ito ay isang proseso na kung saan ay kumakain ang isang puno o halaman para sa kanyang growth o paglaki. At mahalaga ito hindi lamang para sa mga halaman kundi para na rin sa mga living organisms gaya ng tao at hayop. Ang photosynthesis ay nangyayari kapag ang isang puno o halaman ay nakakagawa ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng sunlight, carbon dioxide at tubig. Na-absorb ng isang halaman ang tubig sa pamamagitan ng kanyang mga ugat. Umaakyat ang mga tubig papunta sa iba't ibang bahagi ng halaman, kabilang na ang mga sanga at dahon nito. Nakakakuha naman ng sunlight ang halaman sa pamamagitan ng green pigment na tinatawag na chlorophyll. Ang chlorophyll ang responsable sa pag-absorb ng enerhiya mula sa araw. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng berdeng kulay ang mga halaman. Samantala, nakakakuha rin ang halaman ng carbon dioxide sa pamamagitan ng maliliit na butas na matatagpuan sa mga dahon ng halaman na tinatawag na stomata. Ang mga tubig, sunlight at carbon dioxide ay sabay na nakokonsume ng isang halaman at kapag nagsama ang mga tatlong ito ay nakakabuo ng tinatawag na sugar. Ito ay ang mismong pagkain ng puno o halaman. Gaya rin ng nabanggit ko kanina, ang puno at halaman ay humihinga rin gaya nating mga tao. Kung ang tao ay nagre-release ng carbon dioxide sa pag-exhale, ang halaman o puno naman ay nagre-release din ng oxygen kapag isinasagawa nito ang photosynthesis. At ang oxygen ay kailangan nating mga tao at iba pang living organisms upang mabuhay. Kaya naman, mahalaga ang proseso ng photosynthesis. Sapagkat kapag wala ang prosesong ito, ay malabong mabuhay ang isang puno o isang halaman at maaari ding mabawasan ang oxygen sa ating mundo. Kaya't ugaliing magtanim ng mga puno at halaman. Kailangan ding alagaan ito ng maayos at siguradong nadidiligan at naaarawan din ito. Alam niyo bang bukod sa mga puno at halaman na nakikita natin sa ating paligid, ay mayroon ding iba't ibang mga living things ang nakakapag-release din ng oxygen? Oo. Una ay ang algae. Ito ay mga uri ng halamang tubig o lumot na may kakayahan ding magsagawa ng photosynthesis. Pangalawa ay ang cyanobacteria. Ang cyanobacteria o blue-green algae ay isang uri ng organismo na nakakapagbigay din ng oxygen sa ating mundo. Pangatlo ay ang tinatawag na phytoplankton. Ang phytoplankton ay isang uri ng microorganism sa karagatan na nagre-release din ng oxygen sa pamamagitan ng photosynthesis.